Oops! Wag mong i-scroll. May sasabihin lang ako sa iyo. At naniniwala ako na ito'y makakatulong ng malaki para sa iyo. So, ang sabi po ng Bible sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well." So sa buhay po, mahalaga po na meron tayong order of priorities. Yung pagkasunod-sunod. At sa pagkasunod-sunod na yon, dapat mayroong mauna. Gusto niyo bang malaman? Gusto niyo bang maintindihan ang bagay na ito? Okay, so order of priorities. So sa pag sinabing order of priorities, mayroon tayong dapat iuna. Mayroon tayong dapat unahin. Kaya nga sabi niya, seek ye first. Hindi pwede yung tulad ng sinasabi ng mga kapatid nating Ilocano, seek ka first. Inuuna nila yung pagtatanim ng palay. Pero sa Bible, ang sabi, seek ye first the kingdom. Yung kingdom kasi may king na dapat nating unahin. Ang Panginoong Jesucristo. So, dapat meron tayong order of priorities, mga kapatid. At pag may order of priorities tayo, magiging maayos ang takbo ng ating buhay. Yung bang malulugod ang Diyos. Okay, kasi mayroon tayong dapat na pina-priority. Priority, mayroon kang dapat unahin. Kaya set proper priorities. Proper priorities. Mag-set po tayo ng proper priorities. Okay, so paano yung proper priorities, mga kapatid? Okay, number 1 na dapat na uunahin natin, wala na tayong dapat ibang unahin kundi si God. God. Napakahalaga na maging priority natin si Lord. Kasi He is the source of everything. Sa Kanya nagmumula ang lahat ng bagay. Siyang lumalang ng langit at lupa. At sa Kanya nagmumula ang ating lakas, ang ating ikabubuhay. At siya ang nasa Kanya ang simula at wakas, mga kapatid. Kaya napakahalaga na unahin po natin ang Diyos. Yan. Okay, pangalawa na isusunod natin. Kung number 1 na si Lord, may ipapangalawa tayo. Pangalawa yung self. Sarili. Sarili. Hindi naman ibig sabihin na magiging makasarili tayo, kundi dapat huwag nating pababayaan ang ating sarili. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:23, ingatan ninyong buo ang inyong katawan, kaluluwa at espiritu. So self, mga kapatid, isama mo yung sarili mo. Huwag mong pababayaan ang iyong sarili. Dapat ang sarili natin, mga kapatid, ito po ay maging wiser, maging better, maging healthier, yan, malusog, maging ano ba yun? Nakalimutan na natin, no? So, wiser, better, healthier, happier, and richer. Diba, no? Dapat maging wealthy rin tayo, maging masagana. So, mga kapatid, huwag nating pababayaan ang ating sarili. Okay. Kasi po, pag napabayaan natin ang ating sarili, paano natin paglilingkuran ang Diyos? Tanong ko, pag napabayaan yung sarili nyo, paano natin paglilingkuran yung inuuna natin? Paano natin mapapaluguran siya? Paano natin siya sasambahin? Paano natin siya pasasalamatan?
kung down na ang ating sarili. So marami akong mga nakitang tao, mga kapatid. Ang sabi nila, lalo na sa mga politician, sabi nila, bayan muna bago sarili. Napabayaan po nila sarili nila, nagkasakit sila dahil sa sobrang sipag, dumaan sila. Dahil hindi naging maayos ang prioridad nila, hindi nila sinaalang-alang yung sarili nila, nagutom sila, nagkasakit ng ulcer, napabayaan, nagkasakit, nahiga sa banig ng karamdaman, hindi na po nakapaglingkod sa bayan. May ganyan. Kaya mga kapatid, isama mo ang sarili mo. Your personal being. Yung buong pagkatao mo, kailangan yan. Diba yung pagmamahal sa Diyos, ang sabi, paano ba yung pagmamahal sa Diyos? O involve yung pagkatao natin dito. Sabi, yung personality natin. Diba ang sabi, yung great commandment ng Diyos, anong sabi? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong lakas. O isipin nyo, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. O di po ba, no? O yan, lakas. Kaya mga kapatid, isaalang-alang din natin ang ating sarili. Lagi nating ikondisyon dahil marami pa tayong misyon sa buhay. Di ba? Marami naghihintay sa atin. Galatia chapter 6 verse 9 to 10. O di ba, no? Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon. Ang sabi doon na tayo ay makagawa ng mabuti. Huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa ating kapatid sa pananampalataya. So mga kapatid, napakahalaga po ng magagawa mo. Kaya sayang yung sarili natin kung mapapabayaan natin. Gamitin natin yan. Ialay natin para sa Diyos. So napakahalaga po mga kapatid. Okay, so dalawa na, no? God, self, pangatlo, family. Family. So napakahalaga po. Marami akong mga nakilala, marami akong narinig na testimony na naging busy sila sa paglilingkod sa Diyos, sa gawain ng Panginoon, pero napabayaan nila yung kanilang pamilya. Di ba sabi sa Bible, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kapamilya, ang sabi po, masahol pa sa walang pananampalataya. Kaya mga kapatid, family. So dapat yung pamilya natin, wag nating pababayaan. Itaguyod natin ang ating pamilya, na ang pamilyang ito ay sasampalataya sa Diyos. Diba sabi, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Sabi ni Josue, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. So napakahalaga po ng pamilya. Tignan niyo po mga kapatid, God, self, family. Tatlo na, no? So dapat ma-set natin to na maayos. So, pag napabayaan mo ang sarili mo, hindi ka makapaglilingkod sa Diyos, hindi ka makapaglilingkod sa pamilya. So, kasama po yung pamilya. We must consider our family, mga kapatid. Napakahalaga niyan sa ating buhay. Tatlo na. God, self, family. Okay. Pang-apat, others. Kailangan din yung others. Para matupad natin yung great commandment ng Diyos, ibigin ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong lakas. At ang sabi, ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating pag-ibig sa ating sarili. Kaya yung kapwa, others. So mahalaga po na isama din natin ang iba. So kailangan natin ang isa't isa. Dahil sabi ng Panginoong Hesus, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y aking mga alagad. Love one another. So mga kapatid, napakahalaga po
ang pag-ibig sa ating kapwa. Diba sabi nga sa Bible, ito maging maingat tayo. Kasi minsan di natin namamalayan, nakakapagtanim tayo ng sama ng loob, galit at puot. Pero sabi sa 1 John chapter 3, sinabi niya yung mga nagtatanim ng puot, galit, ay mga mamamatay tao. O isipin niyo po yun. At sa mga mamamatay tao, wala doon ang buhay na walang hanggan. Kaya mahalaga po na maging malinis tayo sa ating pakikitungo. Makibagay tayo. So minsan di natin namamalayan, may mga taong nagagalit sa atin. Dahil minsan di natin na ibibigay yung pangailangan nila, may mga ganon. Pero hayaan natin na maging malinis palagi ang ating kalooban. Sa Efeso, Colosas, sa Titus sinabi yan, na dapat alisin ang lahat ng sama ng loob, itakwil, sabi doon, sama ng loob, galit, puot, huwag na kayong manlalait, mambubulyaw, mananakit ng damdamin ng kapwa. Kaya mahalaga po na mayroon tayong malinis na pakikitungo sa ating pong kapwa. So mga kapatid, hayaan natin na ma-develop ang ating social life, ang ating pakikisalamuha, tulad ng Panginoong Hesus nung siya'y nagkatawang tao. Napansin natin ang kanyang social life in public. Yan, nagkaroon siya ng self-awareness. Yan, maayos yung kanyang pakikitungo. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ng ating kapwa. Dahil sa Bible nakalagay ang pakikipagkapwa. Inaasahan yan talaga ng Diyos. Kaya nung banggitin ng Panginoong Hesus ang mabuting Samaritano, diba, nung inistorya niya, naka-highlight ang Good Samaritan, mga kapatid. Pero tignan nyo, nung may taong nakahandusay, ano ang unang dumaan? Dumaan ang saserdote. Anong ginawa? Tinignan lamang at umalis. Ganon din ang Levita. Nung nakita yung nakahandusay, tinignan lang. So, kung ang saserdote at Levita, sila yung mga tagapaglingkod sa templo, pero wala silang ginawa sa kanilang kapwa. Diba? Tinignan lang. Hindi tulad ng Samaritano. Itong Samaritanong ito, na nakita niya yung nakahandusay, anong ginawa niya? Una, nakaramdam siya ng habag. Nahabag siya. Pangalawa, nilapatan ng first aid. Dinala sa bahay panuluyan at handa talaga niyang ipadama ang kanyang pagmamalasakit, pagmamahal at pagtulong sa kanyang kapwa. Kaya mahalaga po mga kapatid, i-consider din natin ang ating kapwa. Okay, pang-5 at pang-last mula sa God, self, family, others, ministry. Yan, napakahalaga po na tayo ay makapag-ministeryo. Panghuli, ang ministeryo. So, sabi sa Efeso chapter 2 verse 10, tayo kanyang nilalang, nilikha sa pagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. So yun, napakahalaga po na tayo kumikilos sa gawaing paglilingkod. Diba sabi sa 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo, huwag matitinag, higit sa lahat, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Okay, so God bless. Yan muna ang ating sharing. Ang Ministeryo ng Mensahe ng Buhay nagpupugay sa inyong lahat. So sa lahat po ng ating followers, naway may matutunan tayo. Kasi matuto tayo. We must learn the teaching, the Word of God in our life. So dapat matuto tayo, mga kapatid. Matuto tayo sa mga salita ng Diyos. Oops! Salamat po. God bless us all. Basbasan at pagpalain tayo ng Panginoon. Paalam na po tayo.